Ayan, panibagong project na naman yung natapos natin. So ito is reverse bando machine. So ang ginagawa natin dito is mag-insert tayo ng papers. So may validation yan, dapat mga white papers lang. Ayan yung mga colored, hindi natin ina-accept yan. Tapos ito yung ating mode, ayan. Ayan. Component dispenser. So lahat ng components nakalagay dito, by the way. Yan. Mamimili na lang yung user natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung slots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The gate, which is ano lang tayo dyan, servo tayo. Tapos meron tayong flip sa loob, which is nandito yon. Ayan. Ayan. So nagpi-flip yan every time na tawag dito. Matutupad yung condition, which is mamimit yung ating 50 grams. Ito yung aking panel, naka-magnet lang yan dito para kapag may gusto kong ayusin, hindi na madali, hindi na mahirap baklasin. So naka-magnet na lang yan. May solenoid lock din dito, which is ito yon. Ayan, and may switch dito sa ilalim, by the way. Dito. Ayan yung switch para kapag bubuksan na yung panel ito. Ayan. So, yan. Try natin. Punta tayo ng punta tayo ng ating mode. So ayan, naka-red siya, ibig sabihin is hindi pa nami-meet yung condition. So ayan, kapag ka nag-yellow na to, ibig sabihin 50 grams na yon. So kung babalikan natin yung likod, ito, ayan, nag-flip na siya. Ayan, lahat ng malalaglag sa shredder is dito mapupunta sa panel na to. Ayan. Then, halimbawa, dito tayo sa paper validation. So like for example, ito yellow, ilalagay natin dito. Ayan. So hindi gagana yung ating ayan. Ito, medyo white na pala dito sa ilalim. Ayan. Ito, gamitin natin itong kabila. Okay, yan. Ayan. So medyo malapit kasi yung color ng yellow. Ayan. So wrong paper. Ayan. So gamitin naman natin yung white. White, ayan, white. Ayan, tatakbo yung shredder natin dyan. Ayan. So sa ngayon, di ko ini-insert kasi syempre magkakalat lang tayo dyan sa loob. Pero yan, that's it. And then if natupad na yung condition, so let's say, lagyan na lang natin ng ganito. Wala kasi ako madaming papel eh. So estimate ko sa papel na to is nasa 10 pieces siguro ng bond paper. Lagyan natin to dito. Yan. And then, babalikan natin yung harap. Ayan, yellow na. So pwede na tayong mamili kung anong slot. So meron tayo dito sa 1. So press lang natin. Long press lang natin yung 1. Ayan. Ayan. And then, nalaglag na. Ayun. Eto na. Yung ating component. Ayan. And then, nag-flip na rin. Nalaglag na rin yung mga paper. So, kanina kasi nilagay ko is gunting para medyo mabigat. And eto na yun. Okay. So, ayan. All goods in the hoods na tayo mga bro. Ang tagal din natin ginawa nito kasi sa components din. So, kailangan mamili din tayo ng tamang component. And actually, hindi naman naging problema halos lahat. Doon lang sa mga servo, syempre may mga kailangan kayo consider. Sa wiring diagrams din, syempre may mga spike yan. And most likely, yung pagpili ng tamang sensors na gagamitin pagdating dito sa ating color sensor. So meron kasi ako ditong color sensor and meron akong tatlong panel dito sa ilalim, which is na-identify niya yung paper size. So ganun yung nangyayari. And kapag naputol yung condition or syempre naputol na yung paper and mag-stop na yung loops. Ayan. So, syempre logic din ng relay. Isa pa yan, napaka-importante niyang relay. And as of the moment, ayan, pwede na tong i-deliver. Ayan, okay na yan.